akong Legion of Mary member, especially in the Junior Presidium of Our Lady of Smile. And previous member or former member po ako ng altar server sa aming parokya. And then, naging parish youth leader din po ako at pamayanan leader sa amin. At the same time po, naging isa po ako sa mga naging youth volunteer catechist sa aming pamayanan, especially sa youth ministry po ng aming pamayanan. So magpahanggang ngayon po, ako po ay isa sa mga masugid na tagasunod ng Mahal na Birheng Maria. So ngayon po, gusto ko pong batiin yung mga kapanalig o kapananampalataya kong Katoliko na naniniwala kay Mama Mary ng isang Happy Assumption Day. So, una po, gusto ko po kayong bigyan ng knowledge or kaalaman tungkol sa Assumption. But before that, let's know first, alamin po muna natin kung ano yung ibig sabihin ng dogma. So, pag sinabi po nating dogma, ito po ay para sa akin lamang, no? Base sa aking pagkakaunawa. Pag sinabi po nating dogma, ito po ay katuruan ng simbahan patungkol sa Mahal na Birheng Maria. So, para sa akin yun ang dogma. So, isa siyang katuruan ng simbahan patungkol kay Mama Mary. So, ang simbahan po ay mayroong 4 na dogma. So, una po, ang Divine Motherhood o yung pagiging dakilang ina ni Mama Mary kay Jesus. Pangalawa ay yung Immaculada Conception o ang kalinis-linisang paglilihi kay Mama Mary. At pangatlo po yung Perpetual Virginity na tinatawag o yung pagiging birhen ni Mama Mary simula nung ipinanganak niya si Jesus. Then, pang-apat po na dogma is ito pong Assumption. So, pag-usapan po natin ngayon kung ano yung Assumption. So, ito po, pag-usapan po natin kung ano ang kahulugan ng Assumption, ng dogma ng Mahal na Birheng Maria tungkol sa Assumption. Actually po, ang Assumption is, it is a dogma the dogma was proclaimed o ipinoklama ni Pope Pius XII taong 1950. So, ang nakapaloob po dito sa dogma na ito, or yung Assumption nga, is after mabuhay ni Mama Mary dito sa mundo, then nakaranas siya ng death, na kung saan yung kanyang body and soul was taken into heaven. Okay? So, pinaniniwalaan po kasi na si Mama Mary, no, ay walang bahid ng kasalanan, which is pasok siya sa ikalawang dogma na sinabi ko kanina, which is the Immaculate Conception. So, yung kaugnayan niya, yun is nasa Assumption. So, since wala kang kasalanang bahid o bahid ng kasalanan ng Mahal na Birheng Maria, kaya pinaniniwalaan na ang mga Katoliko, na mga katulad namin Katoliko, na si Mama Mary was taken into heaven after her death, both body and soul. Okay, so ngayon po, sa katuruan din ng simbahan may tinatawag tayong Ascension. Ascension at Assumption. Okay, magkaiba po yan. Pag sinabi po natin ascension, ascension, okay, it only attributed to God or to Jesus. Sino lang po ba sa Bible or sa New Testament na nag-ascend into heaven? It is Jesus Himself, di ba? Kung mababasa natin yan sa Bible, it is Jesus Himself who ascend into heaven. So, after po yan ang 40 days ng resurrection niya, yung muling pagkabuhay. Then, after ng 40 days, nagkaroon ng ascension. Ano, yung pag-akyat ni Jesus sa langit. So, ang ascension po, kaya nasabi ng simbahan na yan is attributed only for God, it is because during that time, Jesus ascends into heaven by His own power. Remember that Jesus is not only human or fully human, but also Jesus is fully divine. So that's why yung ascension po is attributed to God. So it is for God Himself, because in ascension, Jesus
use His power to ascend into heaven. Okay, now, let's talk about assumption. So, ang assumption po ay attributed siya kay Mama Mary. Bakit? Dito sa assumption po is nag-assume si Mama Mary into heaven, no? Not because of her own power. No? Hindi galing sa kanya yung kapangyarihan ng kanyang pag-akyat sa langit, kundi by the power of God. So, see the difference? Pag-ascension, by His own power, o si God mismo, Himself, na ang gumawa sa pag-akyat ng langit. Then, assumption po, it is attributed to the Blessed Virgin Mary because Blessed Virgin Mary assumed into heaven by the power of the Almighty God, not by her own power. Okay? Ulitin ko po. So sa ascension, it was did by Jesus Himself, by His own power. Well, Mama Mary depends, o nagdepende yung kay Mama Mary sa power ni God. Okay? See the difference. So, yan po ang sineselebrate natin ngayon, especially ng simbahang Katolika, ang Assumption of the Blessed Virgin Mary. Sana po, especially sa mga hindi pa nakakaalam ng katuruan tungkol sa simbahan, ito po yung aking natutunan sa aking high school sa Sisters of Mary at ang pag-stay ko po sa isa sa mga kumbento kung saan ako po naging convent boy. So, yun lang po mga kapananampalataya or kapanalig or Kamarian devotee. So, yun po yung pagkakaiba ng ascension at assumption. Kaya sana bilang mga Katoliko, pagpalain po nawa tayo ng Panginoon at gabayan tayo ng mahal na Birhen Maria patungo sa buhay na ating inaasam ang makasama ang ating tagapagligtas. Muli, ako po si Sir Darren D. Julius, ang inyong lingkod. Maraming salamat po. Always tandaan, be happy and be always present in Mass and pray the Holy Rosary every day. That's all. Thank you. God bless. I love you, Mama Mary.